Luzon na may pinakamalaki at may pinakamaraming tao sa mga isla ng Pilipinas ay naharap sa isang malaking hamon. Ang sagupaan sa pagitan ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya at ang pagpapanatili ng mahalagang kagubatan at mga katutubong komunidad. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tatlong pangunahing proyekto na nagdudulot ng pagkawasak ng mga kagubatan sa isla at mga malawakang epekto nito sa lupain at sa mga tao. Ang proyektong Kaliwa Dam na matatagpuan sa kabundukan ng Sierra Madre sa hangganan ng mga lalawigan na Rizal at Quezon ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng kaunlaran at kontrobersiya. Idinisenyo upang magbigay ng maasahang supply ng tubig para sa lumalaking pangangailangan ng Metro Manila. Nangangako ang dam ng malaking benepisyo, subalit ang construction nito ay magdudulot ng pagbaha sa mahigit 100 hektarya ng likas ng kagubatan na maglalagay sa panganib sa mga kritikal na tirahan ng hayop at magbabanta sa lupang ninuno ng mga katutubong dumagat remontado. Umaasa ang mga pamayanang ito sa kagubatan para sa kanilang kabuhayan, pangangaso, pangingisda at tradisyonal na pagtatanim ng palay sa kabundukan. Isang pamumuhay na ngayon nanganganib. Ang kanilang mga tinig ay umaalingaw-ngaw ng pag-aalala habang patuloy silang nakikipaglaban upang mapanatili ang kanilang pamana at kabuhayan sa gitna ng hindi tiyak na kinabukasan. Dito ay kung paano dapat timbangin ng kaunlaran ang pangangailangan sa infrastruktura at ang sagradong ugnayan ng mga katutubong mamamayan sa lupaing nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Kalbong-kalbo na ang Rizal. This is one of the causes of the floodings. Matindi ang epekto ng quarrying sa kapaligiran. Bukod sa dam, isa pang banta ang kinakaharap ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang malawakang pagmina at paghukay ng mga limestone, nickel at iba pang mineral na malaga sa construction at industriya. Bagamat nagdadala ang mga industriyang ito ng mahalagang oportunidad sa ekonomiya at trabaho sa rehiyon, kapalit nito ay matinding pinsala sa kalikasan. Malalawak na bahagi ng kagubatan ang nawasak, ang mga lupa ay naging marupok at ang mga watershed ay naapektuhan, na nagdudulot ng mas madalas na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mababang lugar. Ang mga katutubong Aita at Dumagat na nasa loob ng maraming henerasyon ay umaasa sa mga kagubatang ito, ay ngayon nahaharap sa paglikas, kawalan ng akses sa likas na yaman, at pagkakagulo sa kanilang kultura. Ang kanilang pakikibaka ay nasa gitna ng pangangailangang pang-ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Maraming katutubong pamayanan ang nagsasama-sama at nagsusulong ng mas mahigpit na regulasyong pangkalikasan at mas matibay na proteksyon sa kanilang lupang mula sa kanilang mga ninuno, sa layuning panagutin ang mga industriya at pangalagaan ang kanilang mga lupang minana. Sa bandang silangan, layunin ng malawakang Pacific Coast Cities Project na gawing mga industrial na zona, sentrong pang-edukasyon at mga destinasyong pang-turismo ang 80,000 hektarya sa baybayin ng Aurora at Quezon. Ang ambisyosong planong ito ay naglalayong pasiglahin ang kaunlaran sa rehiyon at lumikha ng mga trabaho. Gayunpaman, nanganganib nitong paalisin ang mga katutubong grupong Dumagat at Aita na matagal nang naninirahan sa mga kagubatan at baybayin ng lugar. Ang pagbabagong nais gawin ng proyektong ito ay nagpapabilis sa pagkawala ng mahalagang tirahan sa kagubatan at sumisira sa mga tradisyonal na kabuhayan at kulturang isinabuhay sa loob ng maraming siglo. Habang hinaharap ng mga mamamayang ito ang mabilis na modernisasyon, nakikipagsundo sila para sa makatarungang benepisyo at proteksyon, sa layuning mapanatili ang kanilang pamana sa gitna ng agos ng pagbabago. Itinatampok ng tatlong proyektong ito ang maselang balanse sa pagitan ng kaunlarang pang-ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan sa Luzon.
Pinapaalala nito sa atin na ang tunay na pag-unlad ay hindi dapat isakripisyo ang karapatan ng mga katutubo at ang kapaligiran. Nakasalalay ang kinabukasan ng mga kagubatan at mamamayan ng Luzon sa mga inklusibong pamamaraan na gumagalang sa tradisyon, nagpapayabong ng biodiversidad at nagsusulong ng pangmatagalang pag-unlad.